Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, good morning sa inyo mga lodi, no? Ayan, aga natin ngayon. Mga malupit Monday kasi, no? So Monday, good morning. Kailangan malupit ang ating mga news ngayon. So handaan niyo na sarili niyo, magaganda mga news natin mga idol, no? So bago tayo mag-start, syempre check muna natin ang ating chart ng XRP. So marami nagtatanong, ano to? Boss Diablo, pullback na, no? Nag-break tas nag-pullback. So may chance nga to na umabot pa ng 2.8. Pero ang kasi may support tayo dito sa 3 Ayan. Support tong $3 na to, mga idol. Sabihin na nating weak support. Ayan, no? Pero kita nyo, nag-bounce na siya. Pero hindi natin sure to, kung tutuloy-tuloy na to na umangat. Pero sa $3 na sakto halos, nag-bounce siya doon. So sunod nating support dyan, 3.9 mga lodi dito. At ang pinaka strong support natin siguro 2.85, no? Mga dito. Ayan, sabihin natin ganyan, 2.8. Kapag ito umabot na sa 2.8, pwede tayong mag-position ng long dyan. Parang ganun yung sa akin, mga idol. Pero syempre, basta tandaan nyo lang yung mga nabanggit natin. $3, 2.9 mga banda dito. Tsaka 2.8. Ayan. Uy, sayang. 2.8. Yan. Weak support, hanggang strong support natin. So dito sa unang support natin, nag-bounce na siya. Sa tingin ko, no, syempre kung ikaw trader ka, pwede kang, kung umabot dito, pwede kang pumosisyon Pag binutas niya yan, pwede ka nang kailangan lagi kang merong stop loss. So ibig sabihin, medyo yung momentum ng downtrend malakas kapag binutas niya to. So dito ka na mag-aabang yun sa pangalawa. And then pag binutas niya pa yan, dito ka na. So ito na yung parang pinaka-strong natin mga idol, no? So ayan. So sa ngayon wala akong position. Tinitignan ko lang muna. Pinagmamasdan ko lang. So nakita nyo to, medyo nagda-downtrend ulit siya. Nasa 1 hour tayo, time frame, mga idol. So ayan yung tingin ko dito sa chart natin, sa ngayon. Sa ngayon, ayan lang yung natin. Ayan lang yung tingin natin, mga lods, no? So, BTC, balik ng 115.3. Ethereum, 4.6, nag-4.7 na to. So, XRP, ayan, no? Nasa $3. Ang tagal niya na dito sa $3, mga idol, Ang tutusin din, no? Simula 11 o halos 5 days na siya. No, 5 days na siya naglaro sa $3. So para sa akin medyo strong na 'yon. So kaya kung babasagin to, kaya nga sabi ko ito yung parang pinaka weak support natin Weak pa 'yun kasi kahit na nag 5 days na siya sa $3, pag binasag niya 'yan, baka umabot siya 2.9 and then 2.8. So ayan. Ayun yung sa tingin ko lang. Puro psychological number lang 'yan, mga idol. So kayong bahala, diskarte niyo, no? Binanggit ko lang yung sa akin. So punta na tayo sa ating mga news, mga idol. Matindi mga news natin. Gravities. Mamaya na to, huli ko na tong pika muna. Mga lods, dito muna tayo. So unang-una, syempre, rest in peace muna, mga idol. Kilala nyo ba to? Si The Legend, mga idol, si Ricky Hatton, mga lods, no? So tagpuan siyang wala ng buhay, mga idol. Edad niya 46 ata. Pero may mga haka-haka na daw. Hindi ako sure mga lodi pero daw yan. Kinuha niya yung sarili niyang buhay daw, ganun, mga idol. Kasi ayan, battle with mental illness, so grabe. So, RIP, mga loads, no? So, ayan.
Tapos, syempre, eto matindi to mga Lodi. Hindi ko alam kung kakabahan tayo dito o ano eh. Alam niyo yun, magbubulra na, magkakaroon pa ng ganito. Breaking, US, Japan, and the Philippines launch joint. Hindi ito kasi meron pang iba. Ito. Dito pala sa joint naval pala to. Joint naval and air drill in the South China Sea. No? China wants the Philippines to stop escalating tension. So, dahil nga joint naval air drill, yung Philippines, Japan, tsaka US, syempre magkakaano yan. Allied yan, tatlo na yan. So parang yung China, naalarma sila, oy, wag kayong umpisa ng tension diyan sa sa tawag doon, West Philippine Sea. No? Wag kasi natin tawagin South China Sea kasi pag tinatawag yung South China Sea, parang pabor kayo na sa kanila yun, sabi nga eh. So West Philippine Sea yan mga Lodi, sabi. So ayan, no? So, kinakabahan na ba sila? Nagkakaroon ng tension dyan. At eto din, mga Lodi, Israel ready to attack Turkey. NATO will apply the Article 5. So, online na Israel, nakita niyo yun, yung sa map. Sana? Ayan ito yung Turkey. Madadaanin niya pa yung Lebanon, Syria, Cyprus, tsaka bago mag-Turkey. So, ready to attack na yung Israel sa Turkey, mga idol. Alam niyo, Israel bigla, ba't kaya yung Israel parang trigger happy, no? Attack ng attack. Attacker. Ang kulit eh. Attacker din tong Israel eh, no? So, ayan. Siyempre, hindi ko alam kung kasama sa NATO yung Turkey eh. So, siyempre may mga allied din yan. So, siyempre tutulungan nila yan, mga idol. Hindi pwedeng hindi. Di ba? So, kape muna tayo mga Lods. Ayan. Let's go. Ngirit agad na news natin. So, ito. Refresh ko lang to. Tayo sa Philippines. Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev, ayan, proposed the creation of a state fund of digital assets to build a strategic crypto reserve and strengthen the country's digital finance sector. In his State of the Nation address, Tokayev highlighted rising crypto adoption. Ownership has doubled since 2022, as well as millions in tax revenue from mining. So sa kasi sa kanila talagang ayan na, nag-uumpisa na yung presidente pa mismo yung nag-a-announce o nagpo-propose, mga idol. Sobrang bullish nun kung taga dito ka sa Kazakhstan. Sa Philippines kasi, 'di ba, from number 2 naging from number 9 tayo. 'Di ba? Ano yung balita na 'yon? From number 2 naging number 9 tayo. So, sana humabol pa rin tayo, mga idol, no, Philippines. Kasi ngayon medyo ang trending sa atin ngayon yung alam niyo na, 'di ba? Yung flood control, tsaka yung mga darating na protesta, no, sa 21. Nako, alam niyo, sa tingin ko sa 21 magiging history yan, mga idol. Kumbaga, yung ini-expect ng mga tao, hindi ganun yung mangyayari. Parang mas madami yung pupunta dyan sa 21, mga idol. Sa tingin ko lang at syempre, pag pumunta ka dyan sa 21, mga Lodi, minsan, yung iba kasi dyan, kunyari ako, pag pupunta ako dyan, wala man akong kasama, ako lang mag-isa, gusto ko lang tignan, gusto ko lang makijoin. Syempre, yung iba dyan ganon. Tapos yung iba naman, grupo. Yung iba naman, may nakita nga ako mga fraternity, di ba? So, may fraternity, tapos kunyari, ibang fraternity, mag-join force sila para sa labanan ng korupsyon, mga ganyan-ganyan. Ngayon, pag pinasukan ng mga kaliwayan, mga Lodi, ng mga NPA yan, diyan naman kakagulo yan. Kasi pag pumunta tayo diyan, o pag may yung mga pupunta diyan, iba-ibang kulay yan, alam nila yan eh. May pink diyan, may dilaw diyan, may pula diyan. So kanya-kanyang sigaw yan, mga idol. Baka diyan magkainitan ngayon. Pag merong makulit na sutoy na nag-umpisa ng gulo diyan, tuloy-tuloy na yan, mga Lodi. Pero wag naman sana mangyari. Sana maging maayos, makontrol, no? Pero sa tingin ko yung September 21 magiging history yan, mga idol. Magiging history sa Pilipinas yan. Paglaban sa korupsyon. Ayan. Sana lang maging maayos, no?
Crypto tayo, napunta tayo dun eh, no? Hindi kasi yung issue eh, mga lodi sa Kazakhstan, adoption na ng crypto, sa atin, ganito pa rin eh. Eto pa, yung COO ng BitGet, mga idol tama ba? Ay hindi, BitGet nga, yan, BitGet COO. The COO enumerated a number of factors why the price of Bitcoin could reach 200,000 by December 2025 or quarter 1 ng 2026. Alam nyo, habang tumatagal na dumadating yung kunyari papasok yung bull run natin, parang na-extend yung bull run eh, no? Parang mina-mindset na nila yung mind conditioning. Yung mga post, parang nakaka-mind conditioning siya na aabot ng 2026. Di ba? So, yung mga tao, expect sila 2026. So, kapag 2025, nag-top yan, tapos may nagasti hanggang 2026 yan. Tara, ano pa tayo? Dito, bodega pa tayo. Tapos, parang sila na yung magiging liquidity dahil sa 2026 babagsak na. Pwedeng ganun eh. Di ba? Parang mina-mind condition na nila na hanggang 2026 eh. Paano kung hindi? Kasi usually hanggang sa tingin ko lang hanggang December lang talaga, no? Sa akin lang 'yun, mga idol, no? Pwede nga umabot hanggang January, pero yung first quarter kasi pag sinabing first quarter, 3 buwan 'yan eh. 'Di ba? January, February, March. 'Di ba? So, pwede pang tumaas ng January yan para ma-realize nila na, uy, oo nga, January na tumataas pa rin. Saka sila papasok ngayon, and then saka magda-drop. Diba? Pwede sila maging exit eh. So, mag-ingat kayo. So, ito mga idol si BitGet COO, enumerate niya na kaabot ng 200k mga idol ang Bitcoin ngayong end of 2025 or quarter 1 ng 2026. So, ayan, mga lodi. So, bullish siya, kumbaga. Bullish si idol, mga lods, na. So, ayan. Siyempre, BitGet yan eh. Idol natin yan na crypto exchange eh. So speaking, sa mga wala pang crypto exchange dyan check nyo yung link natin dyan sa baba. May BitGet tayo dyan. So ito, bullish. Sui flips AVAX and XLM. So si Sui, mga lodi, medyo nag-uptrend kaya naunahan niya na. No, si Avalanche tsaka si XLM. No, si XLM yung nakarang humahataw to. Ngayon medyo bumababa siya ng konti, mga lodi. No, speaking of flip, XRP flip banking giant Citigroup in market cap. So, inunahan niya na yung Citigroup tsaka yung Xiaomi. Alam ko hindi na siya 94 ngayon, 91 na to eh. Nasa 91 siya. Siguro bumaba kasi nag-drop nga, nagkaroon tayo ng pullback. Pero naunahan niya na doon yung Citigroup, mga idol. So, kumbaga unti-unting umuusad, no, yung XRP. Tapos, eto, laki nito, mga lodi, no? XRP whale movement again. Again to, mga lodi, halos araw-araw nakakita tayo ng gantong move. 10 million XRP from Upbit Exchange. Destination wallet. Papunta sa wallet, mga idol. From Upbit Exchange, papunta sa wallet. So, pwedeng cold wallet yan, mga idol, no? Tinatabi na nila yung XRP nila. What's happening behind the scene? Di ba? So, ako, sabi ko nga, yung XRP ko kasi safe na, nasa cold wallet ko na eh. Kung meron man ako mga ibang hawak na coins, andito lang sa crypto exchange sa BitGet. So, ito kasi talaga yung nilalaro ko. Kumbaga, pwede ko sang iswap or kapag nangailangan ako, pwede kong ibenta anytime. Pero yung XRP ko nakatabi na talaga yun sa cold wallet. No, pero yung ibang mga coins natin, nasa crypto exchange. Kaya medyo pagdating sa XRP, hindi ako masyadong nababahala dyan dahil safety na yung XRP ko sa cold wallet. Meron din tayong link dyan kung gusto nyo sa Crypto Bilis, mga lodi, kasi may mga nag-comment sa akin mga idol na may mga nagpunta pala talaga doon, no, yung sa sinasabi sa Crypto Bilis na office, no. So ayan, so shoutout sa inyo, mga idol sa mga gumamit ng link ko dyan, shoutout sa inyo. Ayan, Ripple, basahin ko lang yung comment na to, hindi ko alam to ngayon ko lang nakita. Ripple leads $1 billion tokenized market as issuance on XRP Ledger explodes 2,260%. A massive change in power is taking place within a blockchain space, and Ripple's XRP Ledger is quietly becoming the most powerful force in the tokenization race. Alam nyo,
Maraming nga nagsabi, 'di ba, sabi, ETF, ano yan, catalyst yan, ETF. Tapos yung pag-apply nila ng bank, pero meron pa daw talaga yung pag tinokenize nila yung lahat, mga idol. Isa pa daw yun. In July alone, tokenized asset issuance on the XRP Ledger surged from 5 million in January to more than 118 million, representing 2,260% increase. O, 'di ba? So malapit 'yan. Mamaya may video ako na nag-uusap yung mga maxi tungkol sa XRP. Ayan. Solid to, mga idol, no? And then ito, just a few years ago, RealFi successfully executed 558,000 USD burn of XRP Ledger based real tokens, no? The current supply is 20 million, but the entire real estate market is valued at over 654 trillion, a market that RealFi is eager to integrate onto the XRP Ledger. Nako, pupunta siya doon. Just 1% of the real token could potentially increase in value from 0.3 to a higher price. No? Grabe yan. Your own research. Mga idol, Ripple has locked in over 1,700 contracts and NDAs with top banks, financial institution, and major corporation. Is about to pour on the into the XRP Ledger driven by Real Token, which poised to tokenize the entire real estate market with a 100 billion market cap. The price could soar from 0.04 to higher price. Imagine that. So ayun na nga, mga idol, no. So ayun talaga yung parang pinaka bread and butter ng ng XRP Ledger. Di ba? So, asahan na natin yan sa mga susunod na buwan. Ito ang ganda ng news na to, mga Lodi. XRP Ledger unveils firewall. No, kasi nung mga nakaraan, nag-aalala tayo sa mga quantum keme-keme, di ba? So ngayon, nag-update na agad sila. The upcoming XLS 86 firewall is set to be one of the biggest security upgrades even on the XRP Ledger, designed to protect XRP holders from scams and give them more control over their transaction. So ano pa ba yung pinaka parang hindi magpapabagabag sa iyo, mga idol, no? Syempre yung maganda yung security, 'di ba? Kahit sabihin mo, ang dami ko nito, ang dami ko niyan, pero bigla ka lang na ma-hack o bigla ka na lang may scam o something, mawawala na yung inipon mo, yung asset mo. So itong XRP, mga Lodi, 86 firewall is set to be the biggest security upgrades. O, diba? So sobrang solid niyan, mga idol, no? Nag-i-evolve. O, sabi nga dito, good to see the XRP Ledger evolving with more built-in protection, no? Grabe to, mga idol, no? Talagang parang naka-ready na, no? So, ito naman tayo. Ito. Pakinggan natin kilala nyo naman siguro si Paul Baron tsaka si Jake Clapper. Di ba? Pakinggan lang natin yung usapan nila kagabi, mga Lods. No? May mga chismis sila eh. Ibalisan ko lang ng konti bago tayo makapiright. Oh, again, I have a full theory on all this, how it gets to extremely high prices, but it's a bunch of catalysts that all kind of culminate for the perfect storm for that to happen. If it's just the ETFs, I think... Let's do the bare minimum. Let's say we know ETFs are going to happen, and we're pretty much sure, we're 90% sure we're going to get a rate on cut. the DTC. So, I think a $10 to $13 XRP would be very reasonable, maybe even $20, $25 XRP. End of year or by this time next? End of year. If we get the ETFs launched this year, I think that you could see that amount of liquidity move in. Dati pa lang, mga idol, sinasabi ko, no, sa akin lang yung parang hindi yung prediction. Kumbaga sa tingin ko lang na pwedeng pumunta doon. Siguro naka-prediction yun. Pero sa akin dati, ang sinasabi ko, 11 to 30 no? 11 to 30 goods, tsaka medyo makatotohanan. So, ito sila, matagal ko nang sinabi yun, no? Sila naman, ang niya is 10 to, sabi we're niya? Pretty much sure, we're 90% sure we're going to get a rate on cut. the DTC. So,
Yeah, I think a $10 to $13 XRP would be very reasonable. Maybe even $20, $25 XRP. End of year or by this time next? End of year. If Conservative pa yon, 10 to 13, no? Yung mid natin siguro bullish tayo, 20 to 25 dollars pwede. So aggressive siguro mga 30 to 30 plus dollars. we get the ETFs launched this year, I think that you could see that amount of liquidity move in. I think that there's going to be other things that culminate that cause it to go much higher than that. Right. If it was just the ETFs, I think that those price ranges make the most sense. So siya, ang iniisip niya, yung epekto lang ng ETF, pwede nang mag 10 to 13, tsaka 20 to 25. Sa ETF pa lang yun, epekto pa lang nun, mga idol, no? So ako kasi yung inano ko yun, lahat na eh. Hindi lang sa ETF eh. So, lahat na pwedeng maka-apekto, ganun. So siya hanggang ETF lang yung sinabi niya nun, wala pa yung iba, di ba? So, hindi ka ba magiging bullish dun, mga idol? So, ito naman, Morgan Stanley, alam niyo na yan. Morgan Stanley says XRP could be the 1 trillion threat to SWIFT. So, ang sabi dito ni Black Swan Capitalist, mga idol, in a world where the dollar, euro, yen, and yuan are increasing siloid, XRP acts as a neutral rail, not issued by the government, not dependent on a single economy, and not vulnerable to a political manipulation. Okay. Si XRP daw. Ito na yung video natin ng mga Maxi, mga idol. Nag-uusap yung mga Maxi dito, pakinggan natin ha. So ngayon ko lang nakita na o narinig na yung mga Maxi naging bullish sa XRP, mga idol, no? Check natin. Why I personally believe that XRP will explode. Huh? The prices are going to skyrocket here at some point, and I'm going to tell you why. Points out here. The first one is data shows more than 80% of XRP's supply is in wallets that have not moved for over a year. So 80% of its supply is in wallets that have not moved for over a year. That indicates a very strong holding conviction. So those that own XRP believe in XRP. 80%. Also, there's a huge and a high demand for XRP. It's really high now. It was it blasted off back in November of 2024, but there's a huge demand for it as well. So people want it, they want to hold it, and so it's a strong. I would argue because of those stats, it's a strong cryptocurrency. Also, here's the third point here, is that So sinasabi na nila, it's a strong cryptocurrency. XRP has a high utility, essentially meaning it's the opposite of a meme coin. A high utility, opposite of a meme coin. So you've got meme coins that, they're rising on a trend, like, oh, that one's cute. It looks like a dog, that looks like the face of a dog, whatever it is, it's like, that's cute. It's got Trump's name on it, or whatever. But XRP actually has... Or the ones that are a little more sophisticated, like Fartcoin, which is just objectively funny, a funny name. That's more sophisticated. That's going to last. High value. Yes, that high value value. is going to go up. Relative term, I Right. see. Continuous. Right, but XRP actually has utility to it. They can settle cross-border payments almost instantly, without delays, without the fees of traditional banking. They can process billions of dollars in volume at a fraction of the current cost. Also, Trump has just signed the Genius Act, and that has moved, essentially it's taken their ability to utilize their technology, that's taken it from questioning stage to it's doable now, so there's a lot to that. I'm not going to get into it, but they've also recently applied for a bank license. Why I Alam na nila ngayon, mga lods, no? Nare-realize na nila. Parang ngayon lang, kasi parang sila ganun pa rin, yung sa traditional pa rin dati na kryptuhan, parang kryptuhan pa rin yung may mga meme coins na magpapump dahil sa hype, tapos Bitcoin lang yung pinaka talagang may utility, Bitcoin lang yung magaling, tapos kumbaga, iside lang natin to, yung mga meme coins, no? Tataas yan, ganun. Pero ngayon kasi, nakita nila yung may mga utility coins na, no? Na talagang may silbi na may silbi na at mas may silbi pa sa Bitcoin. Ngayon lang nila na-realize, mga idol, no? So, buti na lang, nauna tayo nakarealize nun, no? So, ayan. Sabi nga dito mga idol, XRP price potential entity tsaka yung total and amount in the market. So Japanese bank pa lang mga idol, 25 trillion na. Depository Trust and Clearing Corporation, 3 quadrillion. SWIFT, 1.5 quadrillion. Top 10 US Bank, 12.5 trillion. Tokenization, ito magiging catalyst din talaga na malupit to 2 trillion, Mastercard 9, Visa 16, American Express 1 trillion, derivatives market 1 quadrillion, Hidden Road 3 trillion. So mga potential lang to mga lodi na pwedeng maka-apekto sa Ripple o sa XRP.
Total, 5 quadrillion to 530 trillion. Grabe naman, dami zero na, oh. In the current amount of XRP circulating, capture 1% of this market. 1% equals 55 trillion, 300 billion. Grabe. Price equals market cap, current circulating supply. So, pwedeng isipin nyo kung 1% lang ang makuha ni Ripple o ni XRP dito, 927 na dollars per XRP. If 100% ang makuha, magiging 553 dollars. Tama ba? Hindi. 100% of XRP exists pala, is circulating, and it's capture 1% of this market. 1% pa rin pala, mga idol. Oh. Dollar amount in market cap not been verified. So, this amount is potentially higher as it does not account in for inflow multiples. The effect of supply shock or the need for XRP to provide the amount of liquidity demanded by the market. Oh, grabe yan, mga lodi. Basta mag-ano lang muna. Pag umabot na sa mga ganun, sa sinasabi ko na mga 10 to 30, masaya na ako doon, mga idol. Maniniwala na ako talaga na aabot tayo ng mga ganyan. Nakikita natin yan. Pero kasi sinasabi nila, mabilis lang yan eh. Kumbaga mabilis yan, may iwan ka kapag di ka talaga kasama. Hindi ka na makakahabol. Kumbaga, yung FOMO, papasok yan pero nasa taas na, mga idol, no? So, hintayin na lang natin. So, punta tayo dito sa Pika Moon. Actually, naalala ko lang to bago ako, sa isip ko, sabi ko, wala na yung news. Ano ba yung nabanggit ko nakaraan? O, sa nga si Pika Moon. So, puntahan natin si Pika Moon, mga idol. So, ito yung site nila, pikamoon.io. So, ang ano nila is Mexi tsaka Uniswap, mga idol, no? Diyan sila punta nga tayo dito sa roadmap. Ayan, check natin yung roadmap nila, mga lods, no? Oh, may kidlat-kidlat pa, no? May sounds ba? Sorry baka mamaya maingay. Yan lang, to all lang. Ting ding ding, ting ding ding. Tanggalin ko na muna yung sounds, baka kasi baka kasi maano tayo copyright. So ito, mga idol, no, the genesis of Pika Moon. Ito yung 22, ito yung roadmap nila, mga lods, no. Ito yung 22-23, so tapos na to. Yung pre-sale phase 3, so hindi natin hindi natin na hindi tayo nakapag-participate dito kasi ngayon lang natin nalaman to. So 2024-2025 nandito na tayo sa production starts, mga idol, core gameplay and system development, server art and animation setup. So ganito siya. Parang gagawa ka ng character mo, mga idol, no? May customization, UI and UX and sound design. So Lana Bridge, ito na. So trailer release. Pwede bang panoorin to? Ay, hindi ko maklik ayan. Alpha version release, hindi ko alam kung tapos na tong trailer release siguro meron na, pero yung release ng alpha, hindi ko alam eh. Meron na ba nag-release ng alpha? Check ko nga dito sa YouTube natin, mga idol. Pika Moon gameplay. Pika Moon gameplay. Walang sounds yan, mga lods, kasi tanggal ko sa OBS eh. So, hindi pa siguro to ito yung 9 months ago pa to mga idol. So, kita nyo parang itsura pa lang ng mga stage. Parang inaayos pa lang nila. Ngayon, ito yung pinakabago nila, yung 1 month ago. Ay, puntahan natin yung video nila. Ito, 1 day ago. Ito yung nakita ko sa nakita natin sa maliit pa lang yung stage nila. Ito pa lang ata yung pinaka main stage eh. Kasi ito lang yung nakita ko din sa X eh. So ito yung character na ginawa niya. So pwede ka mag-customize ng character siguro dito, lalaki, babae, o hindi ko alam kung meron din silang mga ang tawag doon, may mga race, no? Syempre human,
Monster, Belato, Cora, Acrecia, naging RF online niya. Hindi, di ba may mga race din yan, mga Lodi, no? Oh. Ito, Pikamon 3 weeks ago, sneak peek. So wala pa sigurong gameplay to, mga Lodi. Kumbaga hindi pa nalalaro. So yung release nila wala pa siguro. So dito sa atin, yung alpha release siguro abangan natin to. Yung beta release, ayun na yung pinaka-game na, no? Battle Royale launch nila sa 2020. Ang beta release nila, mga idol, 2026 eh. Tapos Battle Royale launch nila, ganun din. So 5 years plan, rank, battle play, 5v5 nako, may 5v5 pa, may arena duel, capture and hold, control a roaming legendary Pikamon 4 points. So pwede ka nga mag-collect ng mga Pikamon dito. Siguro ang magiging parang earnings mo dito kapag nakapagpa-level ka o nakakuha ka ng mga Pikamon, siguro pwede mong ibenta yon. Siguro meron din sila mga pagkain ng mga Pikamon, mga ganon, hindi natin alam. Yan na, hanggang seasonal trial hanggang 2028 na to, mga Lodi. Iba na presidente natin yan. 2029 yan, 2030. Ang haba ng roadmap nila. So napakaganda nito. Magkakaroon pa ng mga update yan, mga idol, no? So goods na goods to pala, mga Lodi. So abangan natin tong Pikamon na to. Para siyang Illuvium eh, no? So eto kasi syempre mas maganda yung graphics ng Illuvium. Pero kung hindi rin naman matutuloy dahil sa mahal ng budget, mas okay na yung mga ganito na medyo magi-enjoy ka rin naman, di ba? So grabe. Abangan natin tong Pikamon. Kung titingnan niyo yung mga Pikamon, no, may shark ko, rabbit, ano to? Hindi alam eh. Grabe, di ba? Tingnan natin yung ano nila. Wala yung mga monster. Wala silang video ng mga monster. Ito, ayan limbawa, ito. May mga breeding kaya dito, magbi-breed ka. No? So si Chika po. Kamukha siya ni Pikachu, siya si Chika po. Chika po, apoy naman sa kanya, hindi lightning. Ayan So grabe, ang ganda nito. So abangan natin to, mga idol. Titignan natin, subaybayan natin yung Pikamon, no? Hangga't masubaybayan natin, no? So ayan yung update natin ngayong umaga, mga Lodi, no? So sana na-enjoy nyo yung good morning news natin, mga Lods, So mamayang gabi kita-kits ulit tayo. Total maaga naman tayo nag-update ngayon. Malamang malupit mga news natin mamayang gabi. So ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Good morning, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Check nyo yung mga link dyan sa baba. Huwag kalimutan i-like ang video natin, subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. I love you all, mga Lodi. What's up?